Magandang araw kaibigan. Ako si Ryan mula sa Balenengginu Community sa Pampanga. Sa ating ebanghelyo, nadaanan ni Jesus ang bulag na si Bartimeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw at tinawag ang pangalan ni Jesus. Tumigil si Jesus at sinabing, "Dalhin sa kanya si Bartimeo." "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" tanong ni Jesus. Sumagot ang bulag na si Bartimeo, "Guro, gusto ko pong makakitang muli." Sinabi ni Jesus, "Makakaalis ka na, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya." Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. 3 punto po ang nais ko sanang pag-usapan natin. Una, sinubukan ng karamihan na patahimikin si Bartimeo, ngunit nagpatuloy siya. Ang mga tao na naroon sa paligid ni Bartimeo ay maaaring kumatawan sa mga hadlang para lumapit tayo kay Jesus. Pagdududa, panghihina ng loob, mga pasanin sa buhay. Kung mapapansin ninyo, hindi kakaiba ang ginawa ni Bartimeo upang malampasan ito. Nung sinabihan siya na tumahimik, nagpatuloy lang siya at tinaasan ang boses niya para marinig siya ni Jesus. Kapatid, sinasalamin nito kung paano maaaring lumitaw ang mga hamon at pagdududa sa ating buhay. Ngunit, kung meron tayong pananampalataya, kaya natin itong lampasan. Kapag nananampalataya tayo kay Jesus, hindi ibig sabihin mawawala ang mga hamon o kahirapan sa buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, nakakahanap tayo ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga hamon sa buhay. Pangalawa, tumigil si Jesus at sinabing, "Dalhin sa kanya si Bartimeo." "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Si Bartimeo ay isang bulag, pulubi na nakaupo sa tabi ng daan. Maingay, sigaw nga siya ng sigaw, di ba? Maaring yung karaniwang tao makaramdam ng pagkainis, pero hindi si Jesus. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, kaibigan, lahat ay inaanyayahan na lumapit at tumawag kay Jesus. Kagaya ni Bartimeo, huwag tayong mag-atubili na sagutin ang tawag ni Jesus. Hindi kailangan na perpekto ang ating buhay, ang ating pananampalataya bago tayo lumapit kay Jesus. Ang kailangan ay ang taos-pusong pagnanais na magkaroon ng kaugnayan kay Jesus. Pangatlo at huling punto na po. Sinabi ni Jesus na ang pananampalataya ni Bartimeo ang dahilan ng kanyang pagpapagaling. Malinaw na naniniwala si Bartimeo na may kakayahan si Jesus na pagalingin siya sa kanyang pagiging bulag. Hindi siya nagpapigil at patuloy na tumawag kay Jesus. Gayahin po natin si Bartimeo. Ang pananampalataya ni Bartimeo ay hindi lamang tungkol sa pananiwalang makakapagpagaling si Jesus. Siya ay may tiwala na si Jesus ay nariyan, handang makinig, may habag sa taong nangangailangan at tumatawag sa kanya. Kaibigan, pagnilayan natin si Bartimeo bilang isang imahe ng ating sarili. Sa sandali ng ating pangangailangan, tumatawag ba tayo kay Jesus? Nararamdaman ba natin siya na naglalakad patungo sa atin? Naririnig ba natin ang boses ni Jesus sa ating pagdarasal? At kung may mga tukso na magduda, maging mahina ang loob, o di kaya tukso na wag nang magdasal, dinadagdagan mo ba ang effort mo na tumawag kay Jesus? Pagnilayan po natin. Kaibigan, kung kayo po ay na-bless ng simpleng reflection na ito, sana po ay ma-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at i-follow ang Pathways of Hope. Kami po ay nasa Facebook, YouTube, Instagram at Spotify. God bless po.